Ang punto is this, in addition to what the president has already been saying na, yun na nga, mahiya naman kayo and all that, and it seems like the House is missing the point, ano? The president is going after members of the House. Bakit ko ini-emphasize ito? It is, basically what we're saying is it's BBM versus Martin. Ang tinitignan natin dito is, one of the reasons the president is doing this is he needs to score serious PR points. Yan. Bumabagsak, pabagsak ng I don't know if there's even anywhere to go anymore dun sa kanyang ratings. Let's face it, his ratings have tanked, di ba? So sino ang best na pwede nilang tirahin para tumaas ang ratings niya? The House, kasi yun ang pinaka kinaiinisan ng mga tao. Ang topic natin for today actually is an extension of what we've already been discussing earlier, no? Hindi pa tayo sure kung this is a pretend game, this is simply politics, this is simply a projection na may ginagawa ang presidente. Pero tungkol dito sa flood control, nakikita natin na mayroong parang it's bringing the executive against the House of Representatives, very specific yan, specifically against the House of Representatives. Panoorin muna natin kasi dito indicative yung sinabi. Maraming nagko-quote kay Congressman Sandro Marcos sa sinabi niya na why would a body investigate itself? Pero mas mahaba yung sinabi niya, which I think merits some attention. So let's listen. Why would a body investigate itself? So you're in favor of creating an I independent think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Dapat pa sir, mami na yung mga congressman nakasama. I'm sorry. Dapat. Okay. So, ulit sinabi niya hindi dapat ang House ang mag-imbestiga. Okay? Sinasabi ni Kong Sandro dito is why would the body investigate itself? But he goes beyond that. Sinabi niya, it should be primarily the executive. Mag-assist yung House, but it must be primarily the executive who will conduct the investigation because the target are some of the people in the House, some of the legislators themselves. See, it was missed, the whole message that got missed. Lahat ng tao nakafocus doon sa why would a body investigate itself. Pero ang sinasabi niya, even before this, sinasabi niya, he takes his cue from the executive, from the president. Ang sinasabi niya, it should be the executive that will conduct the investigation. Okay? Hindi dapat yung House. So, may mga nagagalit pag nakikita nila yung itsura ni Sandro. Pero sige, para hindi na kayo para hindi mag-init ang ulo ninyo. Ayan, tanggalin natin dyan. So, ano yung punto natin dito? Ang punto is this. In addition to what the president has already been saying na yun na nga, mahiya naman kayo and all that, and it seems like the House is missing the point, the president is going after members of the House. Okay? Bakit ko ini-emphasize ito? It is, basically what we're saying is it's BBM versus Martin. So, Bongbong versus Martin. Kumbaga, ano ba nickname ni Speaker Martin? Saan ba ang nickname niya? So, ito yung I'm not saying that the president is serious or that he will even succeed. Naiirita ako kasi ngayon lang niya inuumpisahan, assuming na seryoso siya. Pero, ang tinitignan natin dito is, one of the reasons the president is doing this is he needs to score serious PR points. Yan. Bumabagsak, pabagsak ng I don't know if there's even anywhere to go anymore dun sa kanyang ratings. Let's face it, his ratings have tanked. Di ba? So, sino ang best na pwede nilang tirahin para tumaas ang ratings niya? The House, kasi yun ang pinaka kinaiinisan ng mga tao. Yung mga ang ratings ni Speaker Martin have never gone up or have very, very rarely gone up, if at all. Yung mga kongresista kakasalita nila, naging maliwanag na they are not exactly, how do you call this?
hindi sila pinapanigan ng mga tao. Hindi gusto ng mga tao ang mga kongresista and they are not trusted. Or at least yan ang nakikita natin. Hindi talaga sila masyadong pinagkakatiwalaan ng mga tao. So, who else will the executive hit at? E di yung mga tao who are already unpopular to begin with. Besides, if it's the executive that controls the investigation and has a big role in the prosecution, and prosecutes yung mga may sala dito, it's possible that a lot of them might get off, di ba? It's possible kung hindi maganda yung kanilang pagpapatakbo. So, why are we raising this? We're raising it because, nakikita natin hindi siya talaga kung naka-garner ng atensyon. And some people are drum beating already for the president. Ay, galing-galing ni presidente. Finally, tinutukoy niya ang korupsyon. Ngek. Is he really? I mean, is he really? Anong ginagawa ng presidente? So that's the next point. Anong ginagawa ng presidente? Pupunta siya, kunwari siya mismo nag-iimbestiga dun sa site. Pupunta siya sa site. Ayan, yan dapat mayroong something there. Dapat andyan yung flood control. Walang makita. Ganun pa siya. Kamot-kamot. Okay. So, yan ba? That's going to solve the problem when the president goes there, points and says, hala, hindi ginawa. The purpose of these things should be for prosecution. Para mahuli yung mga may sala, maparusahan sila, at mabawi yung pera. At least a significant amount. Kailangan may maibalik. Pero what is the president doing? Daldal siya ng daldal. I'm sorry if this seems disrespectful, but he goes there, he'll give an interview, magagalit, feeling niya leader na siya. Ang totoong magaling na leader, lalong-lalo na kung siya ay sanay abogado, dinaitukoy niya. Bago siya nag-press release, bago siya humarap sa mga kamera, bago siya nagturo ng ganyan, dapat tapos na yung investigasyon. Dapat, nung pumunta siya sa Bulacan, sasabihin niya, alam niyo ba, mga kaibigan, mga kababayan, Filipino people, nakikita niyo itong lugar na to? Walang construction, ano? Pero on paper, may flood control dyan. Nag-imbestiga kami at bukas na bukas, mag-uumpisa ang preliminary investigation, chuchu. Di ba mas maganda yung ganon? O kaya, we have been quietly investigating and as a result of this investigation, today lalabas ang warrants of arrest para kay mga ganito. That would have been far more effective. Pero ang ginagawa ni Presidente Marcos ngayon is masyado siyang maingay at dahil sa kanyang ingay, posibleng ang ginagawa ng mga may sala ay nagtatago na sila ng kanilang ari-arian, nagtatago na sila ng pera nila, binabago na nila ang kanilang lifestyle, or even worse, nagpaplano na silang umalis. So, yan sabi ni Sir Leo, nauna yung yabang. Diba? Totoo yan. So, that is the problem when they think that the way to solve their problems is simply by a PR campaign. Kasi ang problema kay Presidente, nakikinig na naman siya sa kanyang mga advisors who think na, ay, sige, konting publicity lang, konting PR gimmick, bayaran natin yung ilang mga mainstream and vloggers dyan, okay na tayo. O, yan. Ganyan kasi kababaw ang tingin nila sa serbisyo publiko. So bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe, lalo na dito sa ating TikTok. If you want to follow us through TikTok, it's at Luminous DCA. Nubalik na po ang aming Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan na Facebook page. We're also on Trixie Cruz Angeles, which is another Facebook page. And we are on YouTube, Luminous by TCA and AGP. So, bakit? Again, it is important for us na pansinin ito that the executive is challenging the House of Representatives. Bakit? Kasi they are now looking divided. Mayroong sugo si Pangulong Marcos in the House, si Toby Tiangco. Andun din si Sandro Marcos, who is the majority floor leader. Hindi ko sinasabing sincere sila na puksain ang korupsyon. Hindi tayo nag-iilusyon ng ganyan. Okay, wala tayong ilusyon ng ganyan. Pero ikinagagalak ko kung totoo na that the president ay tumitirada sa mga miyembro ng House. Alam natin na kahit paano may katotohanan nito kasi nga hindi sila makasagot kay Congressman Tiangco. Si Congressman Tiangco naghahanap ng records, walang makasagot sa kanya. Wala man lang moro-moro na, yes, the House will comply, walang ganun. Which means kahit paano mayroong konting pagtutuligsaan yung dalawang grupo. Hindi ko pa nakikita na kasama ang Senado dito, but definitely it's the House. Now, bakit? Isipin natin kung bakit. Because si Martin Romualdez ang binibintang ni BBM, ng paksyon ni BBM for his bad ratings. Ay syempre, natural.
Sino ba may pakana ng mga ayuda-ayuda na yan? Sino ba ang nagmanipula ng ating budget? Tignan mo yung mga problema sa PhilHealth, yung mga problema sa hindi pagpondo, yung pag-starve ng mga ahensya sa executive, sino ang may pakana? Yung House. At ang laking kahihiyan on the Marcos administration, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod pa dyan, walang ang records, yung small committee, lahat yan, yung pagpapahiya kay Bongbong Marcos ay nanggaling primarily sa House. We're not saying walang kasalanan ng presidente, far from it. Kung hindi siya sana mahina, hindi aabot sa ganyan. Kung sana siya ay may leader, may tapang, kinokontrol niya yung pamilya niya, kinokontrol niya yung pinsan niya, hindi aabot sa ganyan. Kahit paano, he would have had a say in the budget. Pero kaninong budget ang allegedly ninakawan ng House? It's the executive. Diba? Nasaan ba ang DPWH? Sa executive. Nasaan ba ang mga ahensyang binawasan ng budget para magkaroon ng extra yung mga kongresista? Di umano, yan ang malakas na ugong sinasabi na kaya ang dami-daming nakuha or nakurakot di umano ng mga kongresista ay dahil pumuporsyento sila sa budget ng executive. So again, when the House allegedly tampered with the budget, when the House allegedly benefited, quote-unquote, from the national budget, not once, not twice, it was also not just at the expense of the Filipino people, but also at the expense of the executive. So, how can, naman, di ba, paano naman tataas ang ratings ng presidente? Walang accomplishment ang mga ahensya. Anong magiging accomplishment ng mga ahensya niya, ng executive, kung wala namang pondo na ibinigay ng House? Kasabwat na rin at some point siguro ang Senado. Kasi they have to agree. So may BICAM nga. Pero hindi ba yun? So it is no secret that the President blames Speaker Martin Romualdez and his cohorts in the House for the tanking of his trust and approval. Diba? It's easy for the executive to point fingers at the House. And so that's what they're doing now. Ilaglag natin ng House kasi kasalanan nila. Kaya nagmukhang weak si BBM. Para sa akin naman, sa amin dito sa Luminous, ang hirit namin is, di mo naman kailangan ng tulong para magmukhang weak or maging weak. Baka from the start, ine-exploit lang ng House of Representatives yan, dyan. O diba? Is there wisdom or coherence of thought in what this young upstart si Sandro? Well, if you listen, actually, siya yung nagsisiwalat. Dito natin makikita yung additional evidence that BBM, the palace, is actually going after some, not all, members of the House. Sila ang gagawing alay sa bulkan para tumaas uli ang ratings ng Pangulo. Yun. Now, ako, I'm happy kung totoo yan. Kasi masaya ako pagka sila nag-aaway. I hope they all go down. I mean, their ratings are already tanking. There's really no way for them to go. They can't even go up. Sabi ni Teach Ginny, so the whole flood control PR is a warning shot directed at Martin. No! Ang warning shot, ibig sabihin they're expecting the House to do something about it. I don't think the President is that naive to expect that the House or some of its members, if it is true that they had been stealing before, why would they stop? Ang tingin ko dyan is ginagamit, sinasangkalan lang ng palasyo. Ay, masama ang ratings namin. Sige, bakbakan namin ng bakbakan itong House. Bakbakan nila, baka tumaas ang ratings. Baka sabihin ng mga tao, uy, finally BBM is doing something about it. Even if he isn't. Basta ang sangkalan niya yung House. Di natin alam kung talagang sincere sila na maghahanap or meron silang mapoprosecute talaga galing dito sa House. Pero yan ang ginagamit niya. Ito ang kanyang PR gimmick. This is his communication strategy. Bakit natin sinasabi communications? Kasi kung talagang gusto nilang i-prosecute ang mga to, abay sinikreto muna niya dapat. Sikreto muna, tapos ibunyag na niya pag nakalabas na yung mga warrant. O nasa na? Saan na yung mga warrant? Magsisitakasan yung mga yan. Itatago lang nila yung mga asset nila. O di ba? Patulang ko lang itong isang nagmamagaling dito. Sabi nung isang ikaw ang nagsasabi niyan, hindi kami. Kaya nga i-live ko to, talagang ako ang nagsasabi. Ikaw nagpupunta ka lang dito. Hindi mo naman kailangan mag-disclaimer because nobody has accused you of saying this. You are just coming in here and trying to get your 2 cents worth. O sige, yan na, kumita ka na dahil napansin na kita. Shoo.
Of course not. Sabi ni Reaction TV, hindi na makontrol ni BBM si Marcoleta kaya nagaganyan na. Kailan ba nakontrol si Senator Marcoleta ni BBM? Did he ever? Di ba? Hindi po si Senator Marcoleta ang nag-umpisa ng lahat ng ito, but he certainly has siya ang pinakamalakas na sandata sa ngayon. Dahil kanya yung Blue Ribbon Committee at siya po ang nangunguna sa investigasyon in the Senate. Now, there will be an investigation in the House. There is an investigation also in the Executive. Hindi si Senator Marcoleta ang nag-umpisa nito, pero ang tingin ko, very significant pa rin siya. Hindi ginawa ito ni BBM dahil hindi niya makontrol si Marcoleta. Hindi ako naniniwala na nakokontrol niya at all. Ever. Sabi ni Judito, I think it is continuing pa rin, a drama to lift his ratings. Yeah, I agree. Tingin ko. Di ba? Sabi ni Kid, sino kaya magiging fall guy ng lahat ng mga fiasco na ito kung hindi si Saldico at si Martin Romualdez? It's very easy for the president na i-jettison niya yan si speaker at o kaya si si Saldico plus yan. Kasi they're the ones who look like the biggest villains here. So kitang-kita yan that they look like the villains. Syempre, sila na nga yung kontrabida. Bakit hindi na lang sila ang ilaglag? After all, sa dami ng pera nila, they will be able to hire the best legal counsels and they'll be able to drag on the proceedings and so on, or possibly try to do that. Sorry, not to succeed necessarily, pero to try to do that. May sila or they can even just leave the country. Pero this is it. Now, the reason sinasabi natin ito is para hindi malinlang yung ibang mga tao kasi ginagawa nga ito ng palasyo to score some serious pogi points, political pogi points. Yeah? Kaso, paano mo maisascore yung mga puntos na yan kung ang dahilan umabot sa ganito ang sitwasyon ay dahil sa kanyang kahinaan din. Sa kanyang kahinaan bilang Pangulo, sa kanyang kahinaan bilang leader. Paano ka ba naman maniniwala? Parang ang tingin ko dito, tutulog-tulog ka ng 3 taon pagkatapos magugulat ka, magpo-point ka, turo-turo ka dyan sa mga lugar dyan sa Bulacan, tapos magtataka ka, bakit walang mga project? Hello, mga tao mo yan, sir. Tao mo, ang DPWH. Bakit sila yung tutulog-tulog o nakatingin sa ibang lugar? Nakalimutan mo ba, Mr. President, na ikaw ang pinuno ng sangay ng ehekutibo? Ay, sabi ni J. Cesar, strategy lang nila, nagalit-galit siya para may masabing na strong ang leadership niya. Pero huli na ang galit-galitan niya. Dapat umpisa pa lang, nag-admin niya, naghigpit na siya, puro ka plastikan. At hindi lang yun, huwag natin kakalimutan na magagamit pa nila ito para pitikin na naman ng mga Duterte. Para maghanap na naman. Kaya nga nakikita na natin yung mga trolls sinasabi. Kahit hindi totoo mayroong mga pinopost na mga public works projects na, bakit ganito ang housing ni Duterte? Nakakahiya, hindi natapos. Excuse me. Tapos yung pinapakita nilang housing from the Aquino administration. Kaloka. Sabi ni Ma'am BM, weakling talaga. Kahit galit na, hindi mo maramdaman yung galit. Wala man lang yung grrr. Wala man lang gigil no? Sabi ni Sir Lauro, if that wealth was acquired through unscrupulous strategy with public funds, that's tantamount to embezzlement and such property cannot be sold as the buyer may be charged with fencing. Hindi po. For feature po ang proceedings. Hindi siya, it will be classified as ill-gotten wealth. So, it is the product of a crime, yung kanilang kayamanan. Tapos, lalong-lalo na kung maipapakita na yung kanilang kayamanan hindi commensurate dun sa kinikita nila bilang legal kinikita nila o yung sweldo nila bilang kongresista, kung sobra yung kanilang assets as compared dun sa kanilang sweldo, yun, pwedeng i-forfeit lahat ng in excess of that. So may forfeiture proceedings, pwede rin i-declare yan na fruits of the crime. But in order to do that, kailangan ma-file muna yung mga kaso. Sino dapat mag-monitor ng mga projects? Yung executive, kasi sila nga, DPWH will bid it out. Ibig sabihin, may kontratista na gagawa niyan. Ang nagmo-monitor, of course, the DPWH. In addition to that, i-check rin ng COA yan kung nagawa nga yung proyekto. So, dalawa ang hindi monitoring ang ginagawa ng COA. Chine-check nila kung tama yung pagkagastos ng pera.
Sabi ni John, hindi po kayo pinagbayad na sa mga pumirma sa impeachment ni VPISD. Why do you think that, why are you saying it like you're so defeated already? It doesn't matter where the money went. They're still going to be liable for it. And hindi nyo ba alam paano maghanap ng pera? That's what the auditors are supposed to be doing. That's what forensic accountants are supposed to be doing. It's the job of COA. It's also that you can also hire forensic accountants to find that money. Bakit akala ninyo kumot na gastos na, ibig sabihin hindi na natin sila mahahabol? Di ba? Bakit kayo napaka-nega? Sa akin, this is something to not exactly to celebrate kasi hindi naman talaga sincere ng mga ito. Pero pwede tayong maningil. O sige ha, Mr. President, gusto ninyong pasukin itong mga to. Bakit ka ganyan? Bakit mo binibigyan ng heads up itong mga supposedly iniimbestiga ninyo? Tapos ito pa, gusto pang makisali yung House, kaya nga nasasabihan sila, ano tong House, imbestigahan nila ang sarili nila? Ano yun? Mag-iimbestigasyon sila para mabigyan nila ng plataforma yung mga kasamahan nila dyan sa House to defend themselves to the public at sabihin nila, mali yan. Actually, biktima kami. Ayan, yung mga ganyan. Yung sabi ni Ma'am Elenita, si Mayor Magalong nag-volunteer na mag-imbestiga pero deadma lang si BBM. Siya pang tinitiran ng mga congressman. Natural, nakakatakot kaya si Sir Benji. Di ba? And I'm very proud to say na from the first, matagal na naman namin yung kaibigan si Sir Benji. So, ito lang ang masasabi ko. Kung si Mayor Benji yan, ang gagawa niyan, mahimbing ang tulog natin because we know he will do it right. And hindi siya nabibili. Sigurado ko, Mayor Benji is the real thing. Of course not. Sabi ni Van, mga former police chief si Ping and Benji. Of course not. Hindi nga naging PNP chief si Sir Benji dahil sa report niya dun sa Mama Sapa, no? He told the truth, even if it meant that that President Noynoy would not appoint him as chief PNP. Yun yung inoffer sa kanya. Huwag mo nang seryosohin yung report na yan, magiging chief PNP ka. Sineryoso niya. O, nung naglabas siya ng kanyang report on Mama Sapa, no, ayan, sa galit ni Presidente Noynoy, hindi na siya inappoint na chief PNP. Pero he goes down in history. Di ba? Okay, grammar lesson for the day. It's when you say scapegoat, walang E. It's scapegoat, not scapegoat. Okay, next. Sabi ni Rafi, I don't think Duterte supporters are warming up to BBM for the tricks he's doing now, but we can't be too confident, especially if they keep doing this. That's why I think it's great that you keep on reminding everyone that BBM is not doing this because he cares for the people, but more like to lift himself. Much appreciated. You're welcome, sir. And actually, we also appreciate that you appreciate this. Salamat po. Sabi ni Ma'am Brihida, pag naririnig ko si Sir Benji Magalong and Mayor Vico, I feel a spark of hope for the country. Yes, konti pa lang sila ngayon, but there is hope. Di ba? Kung meron mga katulad nila na nanalo sila, ibig sabihin may pag-asa tayo. Sabi ni Sir Lauro, matagal na kasing nakarating kay BBM through social media na hindi totoo ang completed 1,500 flood controls na hindi man lang niya na-verify right after kung totoo ang mga reports ng gabinete sa kanya. Isa pa yun, nagsisinungaling na yung gabinete niyo or nagpapabaya. Tapos wala kang ginawa. O, di ba? So he cannot escape liability for this. Hindi niya pwedeng sabihin, itong mga kongresista na to, sila yung gumagawa nito. Sinikreto nila sa akin, sir. It tells us the kind of leader you are. Nagawa ito ng mga tao, all of your people, they were getting away with it until you decided to get involved. Dahil bumabagsak ang ratings mo. You're not looking at this as a problem for the Filipino people. You're not looking at this because you want to safeguard the people's assets, the people's money, the taxpayers' money. Hindi. You're doing this because you're afraid your ratings are tanking. Oh my gosh, di ba? Makasarili talaga. Sabi ni Kid, what makes me scratch my head is bakit sabi ng COMELEC appointee Benny Abante na mag-sorry daw dapat si Mayor Benji sa kanila. What? Diyos ba siya? Parang namihasa yata siya since HOR Tricom. I think, hindi ba kasama si Sir, si Kong Abante sa sa Quadcom? Sabi ni Happy Fam, yung mga vloggers nga po pinatawag sa hearing ng HOR na AMLC na sana itong mga politiko, DPWH, contractors at mga engineers din. Uy, dumadag sana ang mga calls doon sa aming TikTok. Everybody give them a warm welcome. Then ask them, bakit kayo nandito? Galit pala kayo. Sabi ni Sir J. Cesar,
dumating sa kanya ang budget, di niya nakita yan. Lutang kasi pirma ng pirma lang, hindi niya binabasa ang budget. Kaya pati mga blanco, hindi niya nakikita. Or, nakaligtaan, ganito nagtiwala siya. Nagtiwala siya despite the fact na ang lakas-lakas na ng ugong, ng grabe na yung ginagawa sa budget. I mean, hello, don't you have people to tell you this is what is happening? Na na ba, yung mga tao mo na pinagkakatiwalaan ay nabayaran na ba ng ibang tao? May power struggle ba sa inyong pamilya? Kasi kayo na nga lang ang nandyan, nag-aaway pa kayo. Sabi ni Atomic, ang kapal ng mukha raw nung si Abante at Chua. Sabi ni Attorney Libayan, Abante, congressman ng COMELEC, hindi constituent niya. Talo siya eh. Hi kay Miss Sadie. Thank you kay Emma, 1974. Hi kay user. Hi kay TJ. Sabi ni TJ, freeze account ni Saldico. Paano kung tinatago niya? Yun na nga. Paano natin ipapa-freeze yung accounts? Hindi pa nagagawa. Yung requirement sa Anti-Money Laundering Act ay may predicate crime. Or at least may probable cause dun sa predicate crime. So kailangan may kaso siya. Daldal ng daldal ang presidente. Di ngayon, kahit wala pang kaso, naghahanda na yung mga yan. Yun yung pinupunto na natin dito ilang araw na. Si presidente, para niyang wino-warningan yung mga tao niya. So what happens? Nawawarningan niya yung mga kongresista, nagsiscore siya ng pogi points niya, nagmumukhang may ginagawa siya, pero makakatakas yung mga yung mga pinagbibintangan nila. Yun, sabi ni Sir Dennis, agree, laganap na mga gawang pages na puro kasinungalingan, bayad daw ni Tambi. So, sabi ni Sir Larry Durano, if mapatunayan sana po may maipakulong at may makulong sa administrasyon, BBM sila rin ang mga magkasabwat sa mga anomalyang mga project nila na palpak. Korupsyon ay forever, mga sakim sa pera, people's taxes. Ayun na nga sana, magkakatotoo yan, mapapakulong, may maipapakulong sana siya. If he kept quiet at first, pinaimbestigahan niya, na-file yung mga kaso, at kung kailan lalabas na ang warrant, salamat, kung kailan lalabas na sana ang warrant, doon sana siya nag-announce. Ang kaso, hindi, daldal ng daldal, wala pa palang investigasyon. Sabi ni Sir Lauro, tiwala ba? Parang si Budoan, tiwala sa mga reports sa kanya ng mga engineers unless may kinalaman siya. We don't know. We can assume only na, sige, sabihin na natin na nagtiwala kayo, pero namin. Sir Art, thank you very much. At saka kay Sir Bench McNabs, uy, dito ka ngayon, nakaabot ka. Sabi ni Ange, he doesn't want them caught. Pare-pareho lang naman kasi sila. Totoo yan. Pero kailangan, hindi na nga sila makukulong, pero nakascore ng serious pogi points, di ba? So yun. Nakakapuntos si Presidente, pero at the same time, hindi naman talaga mahuhuli yung mga may sala. Ma'am Marices, kahit sa Reels, dagsa ang mga trolls. Grabe, ang daming pondo para siraan ng mga Duterte at mga DDS vloggers. Totoo yan. By the way, may nakita ako, galit na galit sa akin kaya daw, puprotektahan niya daw si Kitty at saka si Ma'am Hanilet. Pero kasama ako dun sa listahan na kinagagalit niya. Kahit minsan, hindi po kami nagsasalita laban sa mga ito. We don't really want to, we have tried as much as possible to remain outside of those arguments. Kahit tinitira kami, ayaw naming sumasagot. So yung akusasyon na tinitira namin si Kitty at si Ma'am Hanilet, walang ganun. Drama ninyo. Kung galit kayo, huwag kayong mag-imbento. Okay lang naman magalit kayo sa akin. I don't care. Karapatan nyo yan eh. Sabi ni Ma'am Grace, paano kasi walang brain si BBM? It shrank because of the Coke Zero. Salamat kay Sleep Spell. Hi kay Miss Mina. Ashley Bev says, Lucas Bersamin should have read the GAA before letting BBM sign it. Sabi ni Mac ABG, either Digong was right and BBM is weak, or Digong was wrong because BBM is incompetent. Grabe. Hi, maraming salamat. Sino yung nagpadala nun? Ma'am Leia, thank you very much. Wow. Thank you.
Sabi ni Happy Fam, wag mang damay. Kay Joey yun. Nagpo-push back kasi si Joey sa kasinungalingan. Yes, and para sa akin, karapatan din naman niya. Kung may karapatan, ang kahit sino man na mag-criticize sa kanya, may karapatan din siya. Diba? And in fact, Luminous is all about protecting the freedom of speech. Kahit di kami nag-agree sa inyo, hindi ako agree na mata-take down din kayo. Lahat tayo may karapatan magsalita at magpahayag. Kasalanan ko ba kung mukha kayong tanga sa mga sinasabi ninyo? Okay lang yun sa akin. Joey is one of the better vloggers and I'm happy na nakakapagsalita siya. Hi, kay Borja, kay Sleep Spell at kay Emak, maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Ma'am Josie, may sayad lang talaga ang naniniwala kay BBM. Saan ka nakakita, naggalit daw pero nakatawa. Sabi ni Nacho the Cat, BBM already gave them the hint to hide their cake. I assume back, di ba? Yan ang sasabihin. Hi kay Rafael Nesperos. Hi Miss Kai, the shade. Sabi ni Ma'am Elizabeth, 10:30 a.m. pa lang amoy alak na si BBM. Paano maiintindihan ang mga pinupormahan? Isa pa yan. Malaking ano yan. Kasi ito yung problema eh. Akala nitong mga to, akala ng mga kongresista, ng mga kritiko, ng Vice President, na kapag nagsasalita sila, wala yung balik. For the most part, si VP Inday, tahimik yan. Style din namin yan. Sabihin mo man yan. No matter what you say, it's not going to become true if it is a lie to begin with. Okay? Kung kasinungalingan yan, kaber ako kung may maniwala o hindi. Hindi ko kayo boss, hindi kayo nagpapakain sa akin. So, and I have a day job. So, no matter what you say, it's not gonna affect me because hindi kayo importante sa akin eh. And the reason I can be like this is because this has happened to me repeatedly over the years. Matagal na akong abogado. At noon, I've been handling cases that were so high profile, it doesn't matter if you're doing right or wrong, may magbabatikos at may magbabatikos sa iyo. So frigging what? Di ba? I don't care. And nobody should. If somebody says something, even if it is against you, it's the price we pay for free speech. Ngayon, kung may damage, I deserve the right na na kasuhan ka. Hindi kita pipigilan magsalita, pero kasuhan kita. And hindi ako yung type na tao na ibo-broadcast ko pagkakasuhan kita. Yung mga sulsul dyan na nagsasabi, uy, Attorney Trixo, itong taong to, ito yung mga sinasabi sa'yo. Unang-una, titignan ko, sino ba tong hampas lupang to? Kung wala naman silang epekto sa akin, ba't ko papansinin? Kung may epekto, kakasuhan ko. Pero I won't do it because you told me to. I will do it based on my own assessment of whether or not I should do it. So, hindi kami manipulable dito. Sabi ni Master Knight, is Mayor Magalong in? What do you mean in? Kung may pinapahiwatig ka, sorry, medyo dense ako, hindi ko naiintindihan what do you mean by in. Hi kay Miss Jo, Miss Leia, maraming salamat po. Sabi ni Ren, bakit di kinakasuhan si BBM at Romualdez? Si BBM, he cannot be sued right now while he is president because he is immune from suit. However, he can, a complaint can be filed for impeachment. Ngayon, hindi pwedeng basta-basta lang mag-file ng impeachment complaint kasi masasayang. Di ba, sinabi ng Korte Suprema, only one proceeding per year. Kung mali yung pagka-file mo, out of time, wala kang mga kakampi sa sa Kongreso, pagtawanan ka lang, 1 year ka hindi makaka-file. So hindi basta-basta yan. Kailangan sina-strategize yan. As for Martin Romualdez, ang problema is itong mga kongresista, pwede naman silang kasuhan. Pero hindi sila matatanggal bilang kongresista. So what would be the point? Unless i-file mo dun sa Committee on Ethics, katulad ng ginawa nila kay Congressman Teves. Sabi ni Infested Jones, mas angry kami pag pinagpupuyatan namin tax na yan. Good point, good point. Sabi niya, in addition to which, sabi niya, ano ngayon, kung galit ka, hawakan mo mga tenga ng pinsan mo. He's talking to BBM, not to me. Hi kay Sir Arnel. Hi kay Ma'am Marilu, sabi niya, please huwag kayo mag-skip ads. Ay, hindi pala ako kausap. Oh, yung mga hindi pa nagla-like and share dyan, kakalimutan ang like and share. Kasi tinatwatel kami, kaya nire-request namin talaga na mag-like and share. Sabi ni Alan, sa lahat ng malasakit na ginawa ni PRD sa mga kasundaluhan at kapulisan na hindi na ibigay ng ibang presidente, hindi man lang nila pinagtanggol si PRD nung kinidnap, no guts, no glory. Wala eh. Yan tayo eh. Sabi ni Jack, ano po ang tingin nyo sa mga current actions ni BBM? Saving grace or saving face? Hi kay Jack.
Panoorin, since nasa YouTube ka, panoorin mo from the start. Diniscuss po namin yan. Sabi ni TMV, unfair po kasi hindi impeachable ang mga kongresista. I agree. Napaka-powerful ng mga kongresista. Alam niyo kung bakit? The 1987 Constitution was intended to be parliamentary. Tapos at the last minute, ginawa nilang presidential. Kasi worried na worried sina Joker Arroyo na baka early pa lang in the term of Cory Aquino as Prime Minister, baka matanggal siya kaagad. Kasi nga, pwede mong tanggalin in a parliamentary system. Now, they retain the possibility of removing the Speaker of the House in the 1987 Constitution, but they made it a little more difficult. Sabi ni Francis, you mean ang mga kawatan ang mag-imbestiga sa mga kawatan? It's so hilarious. Put, hi kay Infinity Ultron, thank you for liking. Sabi ni Sir TJ, ayan nga, mahirap sa Pinas kasi nga habang nakaupo si Pangulo, maraming naiisip na balbalang adictus. Sabi ni Sir Arnel, kaso ayaw ni Tatay Digong ng pag-aalsa. Why would you say that? Ganito, si Tatay Digong, ang gusto niya is the popular will. Ayaw niya na aandar siya to subvert the popular will. He did not want to impose his will or to impose yung kagustuhan, kahit kagustuhan natin yon, nang hindi nakikita na gusto ito ng maraming tao. Sabi niya, isipin mo, you will transgress the Constitution. There's only one thing higher than the Constitution, and that's the will of the people. So, para kay Presidente, kung hindi maliwanag na ito ang kagustuhan ng mga tao, bakit niya gagawin? So don't put words in his mouth. That's so unsanitary.